Maaga nga akong pinuntahan ni Papa kasi may nagpapa-shoutout daw. Shoutout ko daw sila kasi pinauna daw siya sa bakery kanina. Eto nga, may dala pa siyang pandesal. Eto daw yung mga pangalan na gusto magpa-shoutout. Bala ko din pumili ng cake ngayon. Eto na lang din ako bibili. Kumuha na nga din ako ng payong kasi medyo umaambon. Baka lumakas mamaya yung ulan. Shoutout ko na din pala yung mga bumibili sa tindahan. Sinara ko na ulit pala tong payong kasi medyo masikip dito sa daan. At saka naalala ko, baka bigla din mabasa yung payong kapag umulan. Chawot! Nagbe-birthday din pala sa 17 si Papa. Kaya i-advance ko na rin yung gagawin ko sa kanya mamaya. Akit nga din pala ng nadaanan kong pusa kasi natutulog siyang nakaupo. Bago nga daw kami pumunta sa bakery ni ate, daan na daw muna daw kami dito sa Ukay-Ukay. Nakasale nga daw sila ngayon, kaya sobrang mura din. Eto nga, may nabili si ate para sa akin. Suot ko daw sa susunod ko na vlog. Pagkatapos nga namin makapagtingin sa Ukay, dumiretso na kami dito sa bakery. Pagdating ko nga, hinahanap ko yung mga nagpapa-shoutout. Ako na yung pumunta dito kasi bala ko rin bumili ng cake ngayon. Kaso nga lang, mamayang hapon pa daw sila magdi-display. Paglabas nga nila, nahihiya pa sila magpa-picture. Kaya pagkatapos na, nagpaalam na din ako sa kanila kasi maghahanap pa ako ng cake na pwedeng bilhan. Nadaanan ko pa nga sina ate. Lagi daw sila nanonood ng ina-upload ko ng vlog. Parang teleserye din to Charot! Sabi ko mag-hi sila kasi isasama ko sila dito sa vlog. Bala nga pala namin pumunta ni ate sa Apalit ngayon. Doon na lang kayo maghahanap ng cake kasi mas malapit yung Apalit kaysa sa San Fernando. Yun nga lang, pagdating namin sa Apalit, naalala namin ginagawa pala yung daan. Kaya sobrang traffic din ng biyahe. Umabot yata kami ng 1 oras din. Parang pumunta din kami ng Manila. Chawot! Nakilala pa nga ako ng bata dito. Sabi niya ako daw si Chawot. Medyo baha na din pala dito sa nadaanan namin. Kaya lalong nagtagal din yung biyahe. Buti na lang talaga. Meron din kami nadalang payong. Pero in case man na umulan mamaya, baka hindi rin namin gamitin kasi baka mabasa. Na malapit na nga kami sa bilihan. Bumaba na din kami ni ate. Para po. Para ako sa'yo. Uy, charot. Yo, nakakayaan tayo. Parang di naman nakakahiya yun. Chot! Pagbaba nga namin, nagutom kami ni ate sa sobrang tagal ng biyahe. Heto nga, nakatatlong nuggets na ako dito. O, heto naman para sa'yo. Bayaran mo na lang yan kay Manong. Chot! Heto na pala nabili namin cake para kay Papa. Pag uwi nga namin ni ate, tinatap na namin kagad yung gagawin namin sa cake. Balak pala namin gawa ng money cake si Papa. Heto nga, nakaipon kami ni ate. Heto rin pala yung last time na nag-coins out kami sa computer shop. Ipon namin ni ate para gawa ng money cake si Papa. Una nga namin ginawa, ilagay namin yung pera sa loob ng plastic. Heto namang iniikot ko, ilalagay sa loob mamaya. Ilagay na din namin tape yung mga plastic para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Para happy family sila. Chawot! Tulungan lang din pala kami ni ate sa pagdidikit para mabilis lang din namin matapos. Nang matapos na nga namin mapagdikit, ilagay na din namin siya dito. Nakalimutan ko na ang pangalan yan. Basta hiningi namin yan kanina kung saan kami bumibili ng cake. Ito yata yung sa loob ng resibo. Pagkatapos nga namin madikitan ng scotch tape, inikot ko lang hanggang sa maging ganito yung resulta. Sunod nga, sinukat ni ate sa cake kung hanggang saan siya magkakasya. Kailangan kasi magkasya to sa loob. Iniwan na nga ni ate yung cake para malagay na din namin yung pera sa loob. Ang ganda nga ng pagkakagawa ng cake, pero kailangan namin sirain sa loob para maayos na yung money cake. Habang nilalagay nga ni ate yung pera sa loob, sinasabay niya rin nilagay yung chopstick sa gitna. Yung chopstick pala, parang yan yung magsisilbing lock ng pera para di lahat umangat kapag binunot na ni Papa. Sunod nga, dinikit na namin sa happy birthday yung plastic. Heto nga, nilagay na din namin yung kinuha namin kanina sa loob ng cake. Medyo nahirapan nga kami ngayon ni ate kasi halos hindi pumantay yung kulay. Yung nabili kasi namin cake, favorite din ni Papa, yung coffee cake. Naglagay na lang pala kami ng extra toppings para hindi rin siya masyadong pangit tignan. Heto na pala yung finish cake. Pagkatapos nga namin maayos, ibibigay na din namin kay Papa. Pinasindihan ko na muna ngayong kandila kay kuya bago namin ibigay kay Papa. Heto nga, nandito lang siya sa sala. Pagkita ko nga sa kanya, sobrang saya niya. Parang alam niya yata may pera sa loob. Chot! Pati si mama kahit nasa likod, sobrang saya. Di ko lang alam ngayon. Sinabi niya kay Papa. Pag-blow nga ng candle ni Papa, sabi namin bunutin niya yung kulay white. Ay yung happy birthday pala. Tawang-tawa nga kami dyan. Kasi sabi ni Papa, pinaprank daw namin siya. Tumayo pala kami dyan. Kasi baka hindi makayanan ni Papa yung paghila. Akala nga ni Papa, 61 daw to. Kasi 61 na din daw siya. 61 lata rin. Sa susunod na lang yung 61 pa. Basta ngayon gusto lang kitang batiin. Happy birthday, Papi! Sana napasaya ka namin. Pero alam namin masasaya ka dito. Pinag-ipunan din namin to ni ate. Yan o. Ano tayo? Yung pinakaregalo tayo. Ang tagal niya na daw gusto magkaroon ng gold. Kaya pinag-ipunan talaga namin to ni ate. Pinasuot na nga ng kuya ko kung kasya. Kasi kung hindi ka kasya yan, sa akin na lang. Chawot! Ayun lang. Bye-bye! Yang, totoo ba na may sarili ka ng lupa? Meron na. Hindi yun charot? Hindi charot. Patingin? Hey! Bahay, di tayo mag-aaway.
Maaga nga kumatok si mama kasi malapit na daw pumasok yung tubig sa bahay. Sa isip-isip ko, di ko naman din mapipigilan yung ulan. Chawot! Yung mga bata daw, ginawa na din swimming pool yung sa labas ng bahay. At pagbukas ko nga ng pintuan, ito na yung bumungad sa akin. Yung mga bata, nangunguha na daw ng mga isda. Pangarap ko nga magkaroon ng resort, pero fish pan muna yung binigay. Chawot! Sabi ko nga sa kanila, dyan ko nang bayad na sila ng gate. Kasi yung iba nagsiswimming na. Hindi ko din ma-explain sa inyo kung paano nagkaroon ng isda dito sa labas ng bahay. Basta ang naabutan ko lang, pagising ko, eto na sila. Sabi ko nga sa kanila dyan, tanggalin na muna namin yung tubig dito. Kasi onti na lang din. Papasok na to sa bahay. Si Janjan, may dala-dala pang higad. Nakuha naman daw niya yan sa kabilang bahay. Ilang araw na nga umuulan dito sa Pampanga. Kaya ang bilis din lumaki ng tubig. Ilang araw din palang ginawa yung daan dito sa amin. Kaya ang bilis din pumasok ng tubig sa loob ng bahay. Buti na nga lang talaga. Maraming bata dito sa amin. Tinutulungan kami para matanggal yung tubig. Baha na nga daw sa kanila. Pero dito kaya pa naman pigilan yung tubig. Tsaka pag pumasok yung tubig sa loob, di rin sila makakapaglaro. Ito nga si ate, nang malapit na kaming matapos, doon na rin siya nagwalis. Di ko alam kung nung winawalis niya dyan. Chawot! Na matapos na nga sila sa trabaho nila, tumakbo na rin sila para maligo sa ulan. At pinabantay pa nga sa akin ng bata yung tsinelas niya. Baka daw kasi mawala. Inutusan nga pala ako ni mama na bumili ng buhangin na nakalagay na din sa sako. Bilisan ko na nga lang daw umuwi. Baka mangyari na naman daw yun sa iklog. Eto nga yung mga bata, enjoy lang nila yung baha. Ganyan din ako nung bata ako. Medyo tumataas na nga yung tubig dito sa amin. Kaya doon na lang din kami sa kabilang daan din dumaan. Lahat yata na nadadaanan namin, medyo baha na. Kaya kami mga nakatira dito sa Pampanga. Bukas may alipungan na kami. Chawot! Shoutout ko na din pala si Justin. Lagi daw siya nanonood ng vlog. Eto na pala yung pinapabili ni mama. Kaya pagdating namin sa hardware, pumunta na din kami dito sa harapan para makabili na rin ng buhangin. Pagtapos nga namin makapagbayad, pinapunta kami sa likod para makuha na yung buhangin na in-order namin. Tatlo lang pala pinabili ni mama kasi ilalagay daw niya yun sa papasok sa tindahan. Sobrang lakas nga ng ulan ngayon kaya panigurado ako yung tinanggal namin na tubig kanina, mabilis lang din bumalik. Bago nga kami umuwi, dumiretso muna kami sa malapit na convenience store para bumili ng pan kasi nagpaluto daw si mama ng sopas. Naglakad na nga lang kami ni ate kasi kung ilulusong namin yung dala naming motor, baka masira yung makina ng motor. Tinaas ko na nga yung short ko, baka mabasa. Dahan-dahan nga lang ako sa pagtaas, baka mahulog yung lato-lato. Charot! Eto na pala yung kalagayan dito sa amin. Hampas ng tubig para ring nasa dagat. Buti na nga lang, meron din silang sako dito na pwedeng tapakan papunta sa convenience store. Kahit pala nasa malayo ko, ay naririnig ako na sumisigaw na charot. Kaya shoutout ko na lang din yung mga yon. Eto nga kami ni ate, para rin kaming Spider-Man dito, para lang makabili ng pan. Kulay brown na nga yung tubig dito sa CDCP, parang ang sarap tuloy maligo. Chawot! Parang kaming basang sisiw dito. Kaya gusto nga rin punasan ako ni ate. Kaya shoutout ko na lang din siya dito sa vlog. Pagkatapos nga namin makabili, uwi na din kami. Kasi baka hinihintay ni mama yung pinapabili niya. Ayoko pa naman sa lahat, pinapahintay si mama. Charot! Napagalitan pa nga kami dito ni ate. Kasi maling daanan daw yung dinadaanan namin. Ito daw talaga yung tamang daanan. Yun daw yung papunta. Ito naman dinadaanan ko yung pauwi. Pag uwi nga namin ni ate, naabutan namin yung mga bata. Nagtatanggal na naman ng tubig. Ginawa ko na nga din yung nabili namin kanina para malagay na din sa harapan ng pinto ng tindahan. Tinapakan ko lang para magpantay yung sako. Nasira nga yung isang sako, kaya kailangan kong ilipat sa kabilang sako. Buti na nga lang talaga may mga kasama ko dito. Hindi nga kaya ng isa, pero one for all for one naman kami dito. Chawot! Kahit tatlo na nga kami nagbubuhat dito, sobrang bigat niya. Parang iba yata yung nilagay niya dito. Nung una nga, ayaw talaga mapasok yung sako. Pero nilipat na lang din namin yung buhangin sa kabilang sako. Sobrang hirap nga niya ilipat kasi sobrang basa din ng buhangin. Kaya nagkadikit-dikit din sa loob. Bawat nadaan nga dito sa amin, akala nila may diamante kaming kinukuha dito sa loob. Umabot din kasi kami ng ilang minuto bago malagay yung sako dito. Nang ilang oras na nga lumipas, pumasok na din yung tubig dito sa bahay. Eto nga si Ate Vivian nagluluto ng sopas. Eto na din daw yung hapunan namin. Pinaligo na din pala namin mga bata para dito na din sila makakain. Eto na nga sila. Ilang araw na nga din umuulan dito sa amin. At ilang araw na din daw sila nagkikrave ng sopas. Kaya ngayon, susulitin ko na din yung pagkain ng sopas. Kasi kinabukasan, at sa susunod na araw, panigurado ako, ang araw-araw namin magiging ulam ay tilapia. Charot! Sabi ko nga sa kanila dyan, susunod ko lang ibibigay yung oras nila sa computer. Sinara muna kasi namin yung shop. Baka pag pumasok yung tubig doon, yung mga naglalaro magimi-gimi. Chawot! Ayun lang.